Simula noong nakilala ko si Angelo, parang nagbago ang lahat sa buhay ko. Ang mga dating simpleng bagay na ikinasisiya ko, bigla na lang naging walang kwenta. Siya ang tipo ng lalaki na parang hinugot mula sa pelikula. Matangkad, maganda ang ngiti, at may kakaibang tindig na tila sinasabing, "Ako ang mundo mo ngayon." At sa totoo lang, hinayaan kong maging totoo iyon. Sa unang tingin pa lang, alam kong iba siya. Hindi siya tulad ng mga lalaking nakasalamuha ko noon, mga lalaking simple, tahimik, at kontento sa kung ano ang meron. Si Angelo, kabaliktaran. Siya ang tipo ng taong laging nasa gitna ng eksena, palaging hinahangaan ng lahat, palaging pinapalakpakan. Sa bawat hakbang niya, parang may musika sa likod, at sa bawat pagtingin niya sa akin, parang ako ang bida ng kwento. Pero hindi ako ganoon. Hindi ako ang babaeng hinahangaan ng lahat. Ako ang babaeng mas gustong magkulong sa kwarto, magbasa ng libro, at magtimpla ng kape habang nakikinig sa ulan. Hindi ako ang babaeng sumasayaw sa gitna ng party, tumatawa ng malakas, o nakikipag-usap sa mga estranghero. Ako ang babaeng tahimik at mahiyain, ang babaeng hindi mapapansin kahit nasa harap mismo ng mata ng mundo. Hanggang sa dumating si Angelo. "Mahilig ka pala sa kape." Sabi niya minsang binisita niya ako sa bahay. "Dapat sumama ka sa akin minsan sa coffee shop na paborito ko. Pero, alam mo, mas bagay sa'yo yung caramel macchiato, hindi yung black coffee na iniinom mo." Maliit na bagay lang yon, pero nagsimula na akong magtanong sa sarili. Bakit nga ba hindi ko subukang uminom ng caramel macchiato? Nagustuhan ko naman, pero hindi katulad ng paborito kong black coffee. Gayunpaman, inisip ko, siguro tama siya. Siguro mas bagay sa akin ang mas matamis. Hindi natapos doon. Ang pananamit ko, ang paraan ng pag-aayos ko ng buhok, pati ang tono ng boses ko, lahat iyon binago ko. Sa tuwing may mungkahi si Angelo, sinusunod ko. "Mas bagay sa'yo ang damit na may kulay," sabi niya minsan. Kaya tinanggal ko ang mga lumang damit ko na puro itim, puti, at beige. "Mas maganda sa iyo ang buhok na nakalugay," dagdag niya. Kaya iniwasan ko na ang pagtali ng buhok. Kahit hindi ko gusto, ginawa ko dahil gusto ko siyang mapasaya. Sa tuwing tinitingnan niya ako, may kakaibang sikat ng araw na bumabalot sa mundo ko. Ang bawat ngiti niya, ang bawat hawak niya sa kamay ko, ang bawat bulong niya ng, "Ang ganda mo." Lahat iyon naging droga para sa akin. Pero habang tumatagal, hindi ko namamalayan na unti-unti na pala akong nawawala. Hindi ko na nakikilala ang sarili ko. Dati, ang simpleng kape at libro ang nagpapasaya sa akin. Ngayon, hindi ko na alam kung ano ba talaga ang gusto ko. Ang mahalaga lang, si Angelo. Ang mahalaga lang, ang pagtingin niya sa akin. Ang mahalaga lang, ang pagmamahal niya, na sa totoo lang, hindi ko sigurado kung tunay ba. Isang gabi, nagpunta kami sa isang party. Hindi ako sanay sa mga ganitong lugar, pero para kay Angelo, ginawa ko. Nakasuot ako ng pulang bestida, ang kulay na sinabi niyang bagay sa akin. Nakalugay ang buhok ko, katulad ng gusto niya. Pinilit kong mangumiti, kahit hindi ko gusto ang ingay ng musika at ang amoy ng alak sa hangin. "Ang ganda mo," bulong niya sa akin habang hawak ang kamay ko. Sa isang iglap, parang nawala lahat ng pag-aalinlangan. Para akong umakyat sa ulap, sa taas ng langit, sa lugar kung saan ang mundo ay walang problema. Pero ang saya ay hindi nagtagal. Sa gitna ng party, bigla siyang nawala. Hinanap ko siya sa bawat sulok ng kwarto, pero wala. Hanggang sa makita ko siya sa labas, nakatayo sa ilalim ng ilaw ng poste, kasama ang isang babae. Hindi ko alam kung paano ko siya nilapitan. Hindi ko alam kung paano ko nahanap ang lakas ng loob. Pero nang makita ko siyang nakangiti sa babaeng yon, nang makita ko kung paano niya hinawakan ng kamay nito, parang may bumagsak na pader sa loob ko. "Angelo," tawag ko, halos pabulong. Napatingin siya sa akin, pero hindi niya binitiwan ng babae. Sa halip, ngumiti siya sa akin, pero hindi yun ang nangiti na kilala ko. Iba yun. Malamig,
walang buhay. Ah, si Lynn, sabi niya. Parang wala lang. Siya nga pala, si Mia, kaibigan ko. Kaibigan, pero bakit ganun sila mag-usap? Bakit ganoon sila magtawanan? At bakit nararamdaman kong may isang bagay na hindi tama? Maaari ba kitang makausap? Tanong ko. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng boses ko. Tumango siya, pero bago siya tumalikod, nakita ko ang isang bagay na nagpatigil sa akin. Ang paraan ng pagtingin niya kay Mia. Hindi iyon ang paraan ng pagtingin niya sa akin. Sa sandaling iyon, naisip ko, lahat na binago ko para sa kanya. Ang sarili ko, ang mga gusto ko, ang paraan ng pamumuhay ko. Pero bakit parang hindi pa rin sapat? Bakit parang may kulang pa rin? Bakit parang may ibang hinahanap siya na hindi ako? Nang mag-usap kami, hindi niya itinanggi. Mahal kita, Celine. Pero, hindi ko alam. Parang may hinahanap pa ako. Hindi ko alam kung paano ko siya napakinggan nang hindi tumulo ang luha ko. Pero sa loob ko, bumagsak na ang lahat. Ang mga bagay na binago ko para sa kanya, ang mga pagsisikap ko, ang mga sakripisyo, lahat iyon biglang nagmistulang walang kwenta. At doon ko napagtanto ang isang bagay. Hindi lang siya ang nawala sa akin. Ako rin. Hindi ko na nakikilala ang sarili ko. Ang babaeng nakatingin sa salamin tuwing umaga, ang babaeng naglalakad sa kalsada, ang babaeng nakikipag-usap sa mundo, hindi na siya ako. Sa huling pagkakataon, tinanong ko siya, may pag-asa pa ba tayo? Ngumiti siya, pero hindi iyon ang ngiti na inaasam ko. Siguro mas mabuti kung magpahinga muna tayo, Celine. At sa sandaling iyon alam ko na, hindi na siya babalik. Habang nakatingin ako sa salamin, halatang halata ang pagbabago. Hindi ko na halos makilala ang babaeng nasa harapan ko. Ang buhok ko, na dating natural na kulot at mahaba, ngayoy malinis na nakatabas, kulay kayumangging may highlight na pilit kong pinili para magustuhan niya. Ang damit ko, na dati maluwag at komportable, ngayoy hapit, masikip at halos hindi ko na madama ang sarili kong balat. Sa bawat kilos ko, pakiramdam ko'y may nakatingin. Hindi ko alam kung siya ba yon o ako lang ang natatakot na hindi niya mapansin. Mula sa simula, ginawa ko ang lahat para maging tama para sa kanya. Hindi naman niya direktang sinabi, pero ramdam ko. Ang mga salita niya, ang mga tingin niya, ang paraan niyang pumuna sa mga bagay na hindi ko inasahan. Alam mo, maganda ka naman. Pero siguro kung medyo mag-ayos ka pa, mas okay. Wika niya minsang magkasama kami. Parang sinaksak ako, pero ngumiti lang ako at tumango. Oo, sige, susubukan ko. Sabi ko, kahit sa loob-loob ko'y nagtataka kung bakit hindi sapat ang pagiging ako. Sa mga sumunod na buwan, unti-unti akong nagbago. Ang mga paborito kong libro na may mga makakapal na pahina tungkol sa mga kwento ng kababaihang matapang, iniwan ko sa isang sulok. Pinalitan ko ng mga magasin na naglalaman ng tips kung paano maging perpekto sa mata ng iba. Ang mga kaibigan kong matagal ko nang kilala, na sanay sa saya at kalayaan ko, unti-unti kong nilayuan. Hindi niya sila gusto. Masyado silang maingay, sabi niya. Hindi bagay sa imahe mo. Imahe ko? Kung tutuusin, imahe niya ang tinutukoy niya. At sa kabila ng lahat ng pagbabago, tila kulang pa rin. Lagi siyang may nakikitang mali. Parang tumataba ka yata. Bulong niya minsang kumakain kami. Ang mga salitang yon, bagamat maingat niyang sinabi, tumagos sa puso ko. Kinabukasan, nag-diet ako. Hindi na ako kumain ng mga paborito kong pagkain. Ang adobo, ang leche flan, ang manggang hinog na laging bumubuo sa araw ko. Sa halip, nagkasiya ako sa salad na walang lasa, sa tubig na malamig pero walang ligaya. Ginawa ko ang lahat para sa kanya. Kahit paminsan ay nagugutom na ako hindi lang sa pagkain, kundi sa sarili kong pagkatao. Sa bawat araw na lumipas, naramdaman kong unti-unti akong nawawala. Pero hindi ko ito pinansin. Ang mahalaga, hindi niya ako iiwan. Sa isip ko,
Ang lahat ng hirap na ito ay may dahilan. Mahal niya ako, di ba? Kung hindi niya ako mahal, bakit niya ako binabago? Sa ganitong paraan ko kinumbinsi ang sarili ko araw-araw. Isang gabi, nagplano kaming maghapunan sa isang marangyang restaurant. Excited ako. Nagbihis ako ng pinakamaganda kong damit, nag-ayos ng buhok, at naglagay ng makeup na halos hindi ko na matanggal sa mukha ko. Nang makita niya ako, ngumiti siya. Pero hindi iyon ang ngiti na inaasahan ko. Parang may kulang, may malamig. Ang ganda mo, sabi niya. Pero parang walang laman ang mga salita niya. Sa gitna ng hapunan, tahimik siya. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya, pero naramdaman kong may bigat sa pagitan naming dalawa. Pilit akong nagkwento tungkol sa trabaho, sa mga bagay na ginagawa ko para sa kanya, pero tila wala siyang gana makinig. Hanggang sa sinabi niya ang mga salitang hindi ko inaasahan. Alam mo, parang hindi na gumagana ito, sabi niya. Walang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Napamaang ako. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Ang puso ko'y bumilis ang tibok. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Lahat ng gusto mo, sinunod ko. Ano pa ba ang kulang? Ang boses ko'y nanginginig, pero pilit kong pinilit na magmukhang matatag. Umiling siya, parang may lungkot sa mga mata niya. Hindi ito tungkol sa'yo. Hindi ko alam. Pero parang hindi na kita nakikita. Hindi niya ako nakikita? Paano? Ako ang nasa harapan niya. Ang babaeng binago niya. Ang babaeng ginawang perpekto para sa kanya. Pero sa mga salita niya, doon ko napagtanto ang katotohanan. Hindi na ako ang babaeng minahal niya. Hindi na ako ang babaeng minahal ko. Sa lahat ng pagbabagong ginawa ko, nawala ako. Nawalan ako ng pagkatao. At sa huli, iniwan pa rin niya ako. Tumayo siya, iniwan ang bayad sa mesa, at umalis nang hindi man lang tumingin sa akin. Naiwan akong mag-isa, nakatingin sa malamig na plato ng pagkain na hindi ko kayang ubusin. Ang mga mata ko'y namumugto, pero hindi ako umiyak. Hindi pa. Sa halip, naglakad ako palabas, pilit na pinipigilan ang sakit na bumabalot sa akin. Sa kalsada, malamig ang hangin. Sa ilalim ng mga ilaw, tumingin ako sa aking refleksyon sa bintana ng isang tindahan. Ang babaeng nasa harapan ko, hindi ko kilala. Pero sa likod ng salamin, sa ilalim ng lahat ng makeup, ng mga damit, ng pekeng ngiti, naramdaman kong may isang bagay na nagising. Isang boses na matagal nang tahimik. Isang sigaw na hindi ko pinansin. Bakit mo hinayaan? Tanong nito. Hindi ko alam ang sagot. Napansin ko ang isang piraso ng papel na nalaglag mula sa bulsa ko. Isang sulat na isinulat ko para sa kanya noong una pa lang. Binuksan ko ito at sa ilalim ng ilaw ng kalye, binasa ko ang mga salitang ako mismo ang nagsulat. Mahal kita dahil ikaw ang nagpapakita ng tunay na ako. Napangiti ako, pero hindi dahil sa saya. Napangiti ako dahil sa katotohanan na sa lahat ng binago ko para sa kanya, ang tunay na ako pala ang nawala. Pagkalipas ng ilang linggo, bumalik si Angelo sa bahay. Hindi ko inaasahan yon, pero sa kabila ng lahat ng sakit na naidulot niya, ang puso ko ay nagliliyab pa rin sa pag-asa. Ang bawat pagkaluskos ng kanyang sapatos sa sahig ay parang musika sa pandinig ko, kahit na ang tunog nito ay tila nagbibigay paalala ng mga yapak ng kanyang paglayo noon. Sa loob-loob ko, iniisip ko, ito na ba ang pagkakataon upang maibalik ang lahat? Ang pagkakataong maipakita sa kanya ang bagong ako, ang babaeng pinanday ng lahat ng pagbabago para sa kanya. Kamusta ka na? Tanong niya. Malamig ang tono. Tumingin sa paligid na parabang sinusuri kung ano ang nagbago sa bahay. Ang mga mata niya ay hindi dumapo sa akin. Imbes, dumiretso ang tingin niya sa dingding na may bago kong mga dekorasyon. Ang paborito niyang kulay pula, sinadya kong isama sa bawat sulok ng bahay. Pinalitan ko ang mga kurtina, mga unan, pati na ang pintura ng dingding, lahat para magustuhan niya. Pero parang wala siyang pakialam. Maayos naman, sagot ko.
Pilit na pinipigilan ng panginginig ng aking boses. Ikaw, kamusta ka na? Ngumiti siya, pero hindi yun ang nangiti na minahal ko. May distansya, may lamig. Para akong kinuryente sa pag-aakalang maaaring iba na ang nasa isip niya, pero pinilit kong huwag magpatalo sa takot. May kailangan lang akong kunin, sagot niya, at doon ko napagtanto kung bakit siya narito. Hindi para sa akin, hindi para muling buuin ang nasira naming relasyon, kundi para sa isang bagay na iniwan niya. Tinuro niya ang lumang kahon sa ilalim ng mesa, ang kahon na matagal ko nang iniingatan. Pinuno ko yon ng mga bagay na nagpapaalala sa kanya. Lumang litrato, mga sulat na isinulat niya noong bago pa lang kami, ang paborito niyang kape na binili ko pa noong huli siyang bumisita. Ngunit ang totoo, ang laman ng kahon ay hindi ang hinahanap niya. Ang gusto lang niya ay ang relo. Simpleng relo na naiwan niya noong nagmamadali siyang umalis. Ako na ang kukuha. Sabi ko, agad na lumuhod upang buksan ang kahon. Ang bawat galaw ng aking mga kamay ay mabagal. Parang iniisip kong baka magbago ang isip niya kung makita niya ang iba pang laman ng kahon. Baka maalala niya ang kahalagahan ng mga bagay na yon. Baka maalala niya ang kahalagahan ko. Salamat, sabi niya nang ibigay ko ang relo. Walang ibang salita, walang anuman. Parang hindi mahalaga ang kahon. Parang hindi mahalaga ako. Tumalikod siya at nagsimulang umalis. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang lakas. Pero bago pa siya makalayo, tinawag ko ang pangalan niya. Angelo! Sigaw ko, puno ng desperasyon. Tumigil siya, bahagyang lumingon. Ang mga mata niya ay puno ng tanong, pero hindi siya nagsalita. Pwede ba kitang tanungin? Hinila ko ang huling hibla ng lakas na natitira sa akin. Ano ba ang ginawa kong mali? Bakit hindi ka na bumalik? Umiling siya. Parang hindi niya inaasahan ang tanong ko. Tumitig siya sa akin. Ang tingin niya ay parang isang tao na hindi niya kilala. Hindi ikaw ang problema. Sagot niya, malamig pero diretso. Ako ang problema. Hindi ko alam kung paano tatanggapin niyon. Para bang gumuho ang lahat ng pinaghirapan ko. Paano naging siya ang problema kung ako ang nagbago? Kung ako ang nag-adjust, kung ako ang iniwan. Pero Angelo, sabi ko, ang boses ko ay puno na ng pighati. Lahat na binago ko para sa'yo. Lahat. Hindi mo ba nakikita? Hindi mo ba nararamdaman? Hindi siya sumagot. Tumalikod siya ulit at sa pagkakataong yon, hindi ko na siya pinigilan. Ang tunog ng pagsara ng pintuan ang huling narinig ko mula sa kanya. Nawalan ako ng lakas, bumagsak ako sa sofa. Puno ng tanong ang isip ko. Ano ba ang mali? Bakit hindi niya nakikita ang mga bagay na ginawa ko? Pagkatapos ng ilang oras ng pag-iisip, tumayo ako. Naglakad papunta sa banyo. Sumilip ako sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi ko nakilala. Ang buhok na dati kong mahal ay tinina ko para magustuhan niya. Ang mga kilay na dati kong iniwan na natural ay sinadya kong baguhin para sumunod sa gusto niya. Pati na ang mga damit ko, ang paraan ng pagsasalita ko, ang mga pagkain na kinakain ko, lahat ay binago ko. Pero sa pagkakataong yon, na-realize ko ang isang bagay. Ang babeng nasa salamin ay hindi ako. Hindi ko na siya kilala. Sa wakas, tumulo ang luha ko. Pero hindi para kay Angelo, hindi para sa aming nawasak na relasyon. Tumulo ang luha ko para sa sarili ko, sa babaeng nawala. Sa babaeng iniwan hindi lang ng taong mahal niya, kundi pati ng sarili niyang pagkatao. Pero bago ko pa maisara ang ilaw ng banyo, may narinig akong tunog mula sa labas. Isang tunog ng pamilyar na boses. Hindi ko alam kung sinadya o aksidente, pero narinig ko si Angelo. Nag-uusap sa telepono, malapit sa bintana. Ang tinig niya ay puno ng lambing, ng saya, ng damdaming matagal ko nang hinahanap mula sa kanya. Oo, tapos na. Narinig kong sabi niya, pauwi na ako. Miss na kita. Biglang bumagal ang oras. Ang bawat salita niya ay parang mga kutsilyong tumama sa dibdib ko.
Hindi na ako kailangang magtanong kung sino ang kausap niya. Alam ko na. Alam ko na simula pa lang. Hindi ako ang problema. Hindi rin siya. Ang problema ay ang babaeng hindi ko kilala. Ang babaeng nasa kabilang linya ng tawag niya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa kanya, akala ko sigurado na ang pangako niyang hindi niya ako iiwan. Pero sa gabing yon, habang nakatayo ako sa harap ng salamin, pinagmamasdan ang sarili kong refleksyon. Naramdaman kong may kung anong kulang. Hindi ko na makilala ang babaeng nasa harap ko. Ang buhok kong dating natural na kulot, ngayon ay pinadiretso ko para sa kanya. Ang kulay ng balat ko na sinasabi niyang mas maganda kung mas maputi. Pinilit kong paputiin sa mga produkto at kung ano-anong treatment. Ang simpleng pananamit ko noon, pinalitan ng mga damit na mas ayon sa gusto niya. Mga hapit, makintab, at tila sumisigaw ng, "Tingnan mo ako." Sa bawat pagbabagong ginawa ko, akala ko, mas magiging malapit kami sa isa't isa. Akala ko, mas mamahalin niya ako kapag iniayon ko ang sarili ko sa imahe ng babaeng gusto niya. Pero bakit ganito? Bakit pakiramdam ko mas lalong lumayo ang puso niya habang ako, unti-unting nawawala sa sarili kong anino? Ang ganda mo, pero parang may kulang pa rin. Sabi niya minsan habang magkasama kami sa isang coffee shop. Ang mga salitang yun ang tumatak sa akin. Parang hinulma niya ang buong pagkatao ko sa paraang gusto niya. Pero sa huli, hindi pa rin pala sapat. Nakangiti siya habang sinasabi iyon, tila baliwala lang ang sakit ng mga salita niya. Ngunit sa loob ko, parang may nagkakalat ng bubog na hindi ko alam kung paano bubuuin. Dumating ang gabi ng aming anibersaryo. Pinaghandaan ko ito ng todo. Nagpatulong pa ako sa kaibigan kong si Lila para humanap ng perpektong damit. Sinigurado kong ang bawat detalye ay eksakto sa panlasa niya. Ang damit, ang makeup, ang hairstyle. Nang dumating siya, ngumiti siya. Pero hindi iyon ang ngiti na inaasam ko. Hindi iyon ang ngiti ng isang lalaking masaya. May lungkot sa mga mata niya. May bigat na hindi ko maunawaan. May problema ba? Tanong ko habang inihahain ang pagkain na ako mismo ang nagluto. Hindi siya agad sumagot. Kinuha niya ang baso ng alak, uminom, at saka tumingin sa akin. "Mag-usap tayo mamaya," sabi niya. Ang tono ng boses niya ay malamig, dahilan para bumilis ang pintig ng puso ko. Alam kong may hindi tama. Pagkatapos ng hapunan, umupo kami sa sala. Tahimik ang paligid. Ang tanging naririnig ko ay ang mahinang tunog ng orasan sa dingding. Tumingin siya sa akin. At sa wakas, sinabi na niya ang mga salitang matagal ko nang kinatatakutan. Hindi ko na kayaan niya. Hindi ko na nararamdaman ang dating pagmamahal. Parang binagsakan ako ng langit at lupa. Ang mga salitang yon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ko. Hindi ko alam kung paano ako nagsalita, pero naramdaman ko ang panginginig ng boses ko. Ginawa ko naman lahat, di ba? Binago ko ang sarili ko para sa'yo, para mahalin mo ako. Tumingin siya sa akin, at ang sagot niya ay parang isang palaso na tumama sa puso ko. Oo, binago mo ang sarili mo, pero hindi na ikaw ang babaeng minahal ko noon. Napatigil ako. Napatingin ako sa kanya, hindi makapaniwala sa sinabi niya. Hindi ko alam kung dapat ba akong magalit o magmakaawa. Ang babaeng minahal niya noon, ako rin naman iyon, di ba? Ako ang babaeng nagmahal sa kanya ng buo. Ako ang babaeng nagbigay ng lahat para sa kanya. Pero bakit ngayon, ako pa ang mali? Tumayo siya, kinuha ang coat niya at tumingin sa akin. "Pasensya na, pero kailangan ko nang umalis. Sana maintindihan mo." Iniwan niya ako roon, mag-isa. Ang lahat ng pinaghirapan ko, ang lahat ng pagbabago, ang bawat sakripisyo, biglang nawala sa isang iglap. Tumingin ako sa salamin at doon ko nakita ang isang bagay na hindi ko pa napapansin. Ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi na ako. Isa siyang estranghero, isang taong pilit kong ginawang perpekto para sa isang lalaking hindi naman kayang mahalin ako ng buo. Pero ang pinakamasakit,
Hindi ko alam kung paano babalik sa dati. Hindi ko alam kung paano ko muling haharapin ang sarili ko nang walang nararamdamang pagkapuot. Puot hindi lang sa kanya, kundi sa akin din. Dahil hinayaan kong mawala ang tunay kong pagkatao. Habang nakaupo ako sa sahig, bumagsak ang telepono ko mula sa mesa. Napansin ko ang isang tawag na hindi ko sinagot kanina. Si Lila. Agad akong tumawag pabalik, pero hindi siya sumagot. Ilang minuto ang lumipas at may dumating na text mula sa kanya. May sasabihin ako sa'yo, hindi ko na kayang itago. Napalunok ako. Ano ang ibig sabihin ni Lila? Ano ang itinatago niya sa akin? Nanlalamig ang hangin nang bumaba ako sa bus. Pero hindi yun sapat para mapawi ang init na nararamdaman ko sa loob ng dibdib ko. Sa bawat hakbang ko papunta sa bahay namin, parang mas bumibigat ang mga paa ko. Alam kong sa sandaling buksan ko ang pintuan, haharapin ko ang katotohanan na hindi ko kayang talikuran. Pagdating ko sa harap ng bahay, naroon ang mga bulaklak na itinanim namin ni Carlo noon. Paborito niya ang mga rosas na puti, kaya ginugol ko ang isang buong linggo sa pag-aaral kung paano alagaan ang mga ito. Hindi ako mahilig sa hardin, pero para kay Carlo, nagpakabihasa ako. Nang makita ko ang mga bulaklak na unti-unti nang nalalanta, naramdaman kong parang may bahagi rin sa akin na matagal nang patay, pero pilit ko lang binubuhay. Binuksan ko ang pintuan at sumalubong sa akin ang katahimikan. Wala si Carlo, hindi na siya babalik. Ilang linggo na mula nang sabihin niyang kailangan niyang hanapin ang sarili niya. Pero alam ko ang totoo. Hindi lang sarili ang hinahanap niya, kundi ang buhay na wala ako. Inilapag ko ang bag ko sa sofa at tiningnan ang litrato namin sa mesa. Nasa beach kami noon, nakangiti, parang walang problema. Pero sa likod ng ngiting iyon, ako lang ang tunay na nagpapanggap. Nasa isip ko noon kung sapat na ba ako para sa kanya. Kaya nga ginawa ko ang lahat para maging perpekto sa paningin niya. Binago ko ang paraan ng pananamit ko, ang paraan ng pagsasalita ko, pati na ang mga pangarap ko. Kahit ang simpleng pangarap kong maging guro, isinantabi ko para suportahan ang ambisyon niya bilang arkitekto. Pero bakit ganito ang nangyari? Umupo ako sa sofa, kinuha ang litrato, at tumitig dito. Naaalala ko pa ang mga sinabi niya bago siya umalis. Hindi ikaw ang problema, wika niya. Ako ang may kulang. Pero paano kung ako nga ang problema? Paano kung nagkulang ako kahit ibinigay ko na ang lahat? Tumayo ako at naglakad papunta sa kwarto. Sa sulok ng cabinet, naroon ang isang kahon na hindi ko pa binubuksan simula nang umalis siya. Hindi ko alam kung kaya ko pa, pero parang may humatak sa akin para buksan yon. Isa-isa kong kinuha ang mga laman, mga sulat namin sa isa't isa, tiket ng sine, at ang bracelet na binigay niya noong anniversary namin. Sa ilalim ng mga alaala, naroon ang isang maliit na papel na hindi ko pa nakikita noon. Binuksan ko yon at bumungad ang mga salitang tumama sa akin na parang palaso. Pasensya na. Hindi ko kayang panindigan ito. May mahal na akong iba. Nanikip ang dibdib ko at parang nawalan ako ng hangin. May mahal na siyang iba. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanan iyon. Parang biglang bumagsak ang lahat ng pinaghirapan ko. Sa sandaling yon, naalala ko ang mga tanong na matagal ko nang iniwasan. Sino nga ba ako? Ano ba ang halaga ko kung wala si Carlo? Ang tao bang nakikita ko sa salamin ay ako pa rin? O isang taong ginaya ko para mahalin? Mabilis kong isinara ang kahon at itinapon sa gilid. Tumayo ako, lumapit sa salamin at tumitig sa sarili ko. Ang babaeng nasa harap ko ay hindi ko nakilala. Ang dating masayahin, masiglang ako. Ngayon ay isang anino na lang ng dati kong pagkatao. Nasaan na siya? Bakit ko siya isinuko? Lumipat ang tingin ko sa mga makeup na nakahilera sa lamesa. Binili ko ang lahat ng yon dahil gusto ni Carlo na maganda ako. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng maganda? Tumatawa ako ng totoo. Sumisigaw kapag masaya. Kumakanta kahit sintonado. Hindi ko na malayang tumutulo na ang mga luha ko. Sa bawat patak,
Naramdaman kong parang unti-unti akong nagigising. Hinawakan ko ang isang lipstick na paborito ni Carlo. Sa tingin niya, bagay sa akin ang kulay na yon. Pero sa bawat paglalagay ko nito, pakiramdam ko'y isa akong estranghero sa sariling balat. Binitawan ko ang lipstick at huminga ng malalim. Napatingin ako sa telepono. Naisip kong tawagan siya. Tanungin kung bakit niya ako iniwan, kung ano ang mali sa akin. Pero alam ko na ang sagot. Hindi siya ang problema. Ako ang nagbago, hindi para sa sarili ko, kundi para sa kanya. Kinuha ko ang telepono, hindi para tawagan si Carlo, kundi para tanggalin ang lahat ng social media accounts na may kinalaman sa kanya. Isa-isa kong tinanggal ang mga litrato namin, mga status na tungkol sa forever, at mga post na nagpapakita kung gaano kami masaya. Sa bawat pagtanggal, parang unti-unti akong gumagaan. Sa huling litrato, tumigil ako. May caption ito, "Ikaw ang buhay ko." Tumawa ako, hindi dahil masaya ako, kundi dahil sa irony. Ginawa ko siyang buhay ko, pero ako ang nawala. Pagkatapos kong magbura, tumingin ako sa bintana. Sa labas, tahimik ang gabi, pero sa loob ko, may nagising na. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, pero alam kong kailangan kong hanapin ang sarili kong nawala. Bigla kong narinig ang tunog ng telepono. Isang mensahe mula sa numerong hindi ko kilala. Binuksan ko ito at nabasa ang mga salitang nagpahinto sa akin. Kailangan natin mag-usap. Hindi pa tapos ang lahat. Ang puso ko'y bumilis ang tibok. Sino ito? Carlo ba? O ang taong naging dahilan ng lahat ng ito? Ang gabi ay tahimik, pero ang loob ko ay parang bagyo. Nakatitig ako sa salamin, hinahanap ang sagot sa tanong na matagal nang bumabagabag sa akin. Sino ba ako? Ang babaeng nasa harap ko ay hindi na ako. Nawala na ang dating ako, ang babaeng masayahin, palaban at punong-puno ng pangarap. Ang mga mata ko ay pagod na, parang nagtatago ng libu-libong lihim. Ang buhok ko, na dati magulo at natural, ngayon maayos at kinulayan para sa kagustuhan niya. Ang pananamit ko, na dati komportable at malaya, ngayon pinalitan ng mga damit na ayon sa panlasa niya. Lahat ng aspeto ng pagkatao ko ay binago ko para sa kanya, para mahalin niya ako. Pero wala siya ngayon. Iniwan niya ako ilang linggo na ang nakalipas. Walang babala, walang paliwanag. Isang mensahe lang ang iniwan niya. Hindi ko na kaya. Patawad. Patawad? Ano ang ibig sabihin ng patawad? Patawad dahil sinira niya ako. Patawad dahil binaliwala niya ang lahat ng sakripisyong ginawa ko. Patawad dahil pinaniwala niya ako na sapat ang pagbabagong yon para manatili siya. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Ang lungkot ay parang usok na bumabalot sa akin. Unti-unting sinasakal ang kaluluwa ko. Sinubukan kong maghanap ng mga sagot sa kanya, pero hindi niya sinasagot ang tawag ko o ang mga mensahe ko. Parang nawala siya sa mundo ko, tulad ng isang anino na bigla na lang naglaho. Ang sakit ay hindi lamang dahil iniwan niya ako. Ang mas masakit ay ang pagkilala na iniwan niya ang bersyon ng sarili kong ginawa para sa kanya. Kaya ano ang silbi ng lahat ng pagbabagong ito? Naglakad ako palabas ng apartment, hindi alam kung saan pupunta. Ang hangin ng gabi ay malamig, pero hindi ko nararamdaman ito. Ang utak ko ay parang sirang plaka. Paulit-ulit na tinatanong kung ano ang mali sa akin. Nagkamali ba ako sa paraan ng pagbabago? Hindi ba naging sapat ang pag-aalay ko ng sarili ko? Habang naglalakad, napansin ko ang isang kainan na madalas naming puntahan. Sa loob, may mga tao na nagtatawanan, nagkukwentuhan, parang walang problema sa mundo. Pero ang mata ko ay natigil sa isang mesa sa sulok. Naroon siya. Kasama niya ang isang babae. Maganda siya, simple, pero may kakaibang liwanag sa kanyang ngiti. Hindi ko alam kung paano ko siya masusuri nang hindi nasasaktan, pero ang mas nakakagulat ay ang tingin niya sa babae. Hindi ko kailanman nakita ang ganoong klase ng tingin mula sa kanya, kahit noong panahon na masaya kami. Parang ang buong mundo niya ay umiikot sa babaeng yon.
Ang sakit ay parang punyal na bumabaon sa dibdib ko. Sinubukan kong lumayo, pero parang may magneto sa mga paa ko na ayaw gumalaw. Nanatili akong nakatayo sa labas ng salamin. Pinapanood sila habang nagpapalitan ng tawanan. Sinabi niya dati na hindi siya mahilig tumawa ng malakas. Pero bakit napakadali para sa kanya na tumawa kasama ang babaeng yon? Ano ang meron siya na wala ako? Ano ang ginawa niya na hindi ko ginawa? Ang mga tanong sa utak ko ay tila nagiging mga sigaw. Sa wakas, nagpasya akong kumilos. Pumasok ako sa loob ng kainan, hindi alam kung ano ang gagawin. Ang bawat hakbang ko ay mabigat, parang may nagpipigil sa akin. Pero ang puso ko ay puno ng galit at sakit, kaya't hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tumigil ako sa harap ng mesa nila at bumungad ang pagkabigla sa mukha niya nang makita ako. "Anong ginagawa mo dito?" Tanong niya. Ang boses niya ay puno ng tensyon. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong na yon. Ang babaeng kasama niya ay tahimik lang, pero ramdam ko ang pag-usisa sa mga mata niya. "Gusto ko lang malaman kung bakit." Sagot ko, diretso. "Bakit mo ako iniwan? Bakit mo akong pinabayaan? Ano ang kulang sa akin?" Tahimik ang saglit na sumunod. Ang mga tao sa paligid ay parang nawala. Ang buong mundo ko ay nakatuon sa kanya lang. Pero ang sagot niya ay parang isang saksak muli. "Hindi ikaw ang problema," sabi niya. "Ako ang problema. Hindi ko kayang mahalin ang isang taong hindi totoo sa sarili niya." Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang sagot na yon. Ang mga salitang binitiwan niya ay parang mga bomba na sumabog sa loob ko. Hindi ko siya maintindihan. Ginawa ko ang lahat para sa kanya. Binago ko ang lahat para maging perpekto sa paningin niya. Pero hindi yun sapat. Hindi yun tama. Tumayo siya at hinawakan ng kamay ng babae. "Pasensya na," sabi niya bago sila umalis. Naiwan akong mag-isa sa mesa. Ang mga mata ko ay punong-puno ng luha. Hindi ko alam kung paano ako makakabangon mula rito. Pero sa loob ng sakit, may isang bagay na bumalot sa akin. Isang bagay na hindi ko inaasahan. Hindi galit, hindi inggit, kundi pagkilala. Hindi ko kailanman naging sarili ko sa relasyon namin. Ang babaeng minahal niya ay hindi ako, kundi ang bersyon ng sarili kong ginawa para sa kanya. At ngayon, sa unang pagkakataon, kailangan kong harapin ang katotohanan yon. Ang tunay na ako ay matagal nang nawala. Ang mundo ko ay tila naglaho nang marinig ko ang mga salitang binitiwan niya. Hindi ko alam kung paano ko ito tatanggapin. Parang nagdilim ang paligid, ang mga tunog ay nawala, at ang hangin ay biglang bumigat. Sa harap ko, siya, ang lahat ng dahilan kung bakit ko binago ang sarili ko, ay nakatingin sa akin na parang hindi na ako mahalaga. "Sorry, pero hindi na kita mahal," sabi niya. At ang mga salitang iyon ay parang mga punyal na tumarak sa puso ko. Hindi ko maintindihan. Hindi ko matanggap. Lahat ng ginawa ko, lahat ng sakripisyo, lahat ng oras, para saan pa? Para lang sabihin niya na hindi na ako mahal? Na natili akong nakatayo? Pilit iniipon ng lakas na tila unti-unting nauubos. Gusto kong sumigaw. Gusto kong magtanong. Gusto kong ipaalala sa kanya ang lahat ng mga pangako niyang hindi niya tinupad. Ngunit sa halip, nakatingin lang ako sa kanya, umaasa na magbabago ang isip niya, na biglang susulpot ang dating siya. "Ang lalaking minahal ko ng buong puso. Anong ibig mong sabihin?" Tanong ko kahit alam ko ang sagot. Gusto ko lang marinig mula sa kanya kung ano ang dahilan, kung may mali ba sa akin, kung may nagawa ba akong hindi tama. Pero ang sagot niya ay mas masakit kaysa sa inaasahan ko. "Ikaw ang nagbago, hindi na ikaw ang babaeng minahal ko noon." Nagbago? Nagbago ako? Oo, alam kong nagbago ako. Pero hindi ba't siya ang dahilan? Hindi ba't siya ang nagsabi na mas maganda ako kung ganito, mas gusto niya ako kung ganito, mas mahal niya ako kung ganito? Ibinigay ko ang lahat ng hinihingi niya. Sumunod ako sa bawat utos niya. Tinanggap ko ang bawat kritisismo niya. Lahat para sa kanya. At ngayon, sasabihin niya sa akin na
Hindi na ako ang babaeng minahal niya. Hindi ko mapigilan ang mapaluha. Sinubukan kong pigilan. Sinubukan kong maging matatag. Pero ang sakit ay masyadong malalim. Hinayaan ko na lang ang mga luha kong bumagsak, parang ulan na walang tigil. Nakatingin lang siya sa akin. Walang emosyon. Walang kahit anong pagsisisi. Pero, mahal kita. Bulong ko, halos hindi marinig. Ginawa ko ang lahat para sa kanya. Pinalitan ko ang paraan ng pananamit ko. Binago ko ang estilo ng buhok ko. Tinanggal ko ang mga kaibigan ko na hindi niya gusto. Iniwan ko ang mga pangarap ko para sumabay sa kanya. Kahit ang mga bagay na mahalaga sa akin, mga bagay na nagpapakilala kung sino ako, isinantabi ko para lang sa kanya. Pero sa huli, iniwan niya ako at sinabing hindi na niya ako mahal. Mahal kita noon, sagot niya. At ang bawat salita ay parang martilyo na sumira sa puso ko. Pero hindi na ikaw ang babaeng yon. Hindi na ikaw ang babaeng gusto ko. Hindi ko alam kung paano siya nagawang magsalita ng ganoon. Sa isang iglap, lahat ng mga alaala namin, lahat ng masasayang sandaling pinagsamahan namin, ay parang naging basura. Ang dating mga pangako na puno ng pagmamahal ay parang naging mga bula na bigla na lang naglaho. Pero, ikaw ang nag-udyok sa akin na magbago. Ang boses ko ay puno ng sakit at galit, nanginginig sa kawalan ng pag-unawa. Ikaw ang nagsabi na ito ang gusto mo. Ikaw ang nagsabi na kailangan kong gawin ito para sa relasyon natin. Oo, pero hindi ko hiniling na mawala ka, sagot niya. At doon ko naramdaman na wala na akong laban. Ang bawat salita niya ay parang pako na itinusok sa puso ko, paulit-ulit, hanggang sa wala nang matira. Hindi ko alam kung paano ko pa siya makukumbinsi na manatili, na magbigay ng isa pang pagkakataon. Pero parang wala na siyang intensyon na gawin iyon. Tumalikod siya, naglakad palayo, at iniwan akong nakatayo sa gitna ng kawalan. Ang bawat hakbang niya ay parang tunog ng isang pintuan na unti-unting nagsasara. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mundo nang wala siya. Ang mundo ko ay umiikot sa kanya. Ang bawat desisyon ko ay para sa kanya. Ngayon, wala na siya at hindi ko na alam kung sino ako. Pero habang nakatayo ako roon, tulala at basang-basa sa sarili kong luha, may isang bagay akong napansin. Sa salamin ng bintana, nakita ko ang sarili ko. Isang babaeng halos hindi ko makilala. Tama siya. Hindi na ako ang dating ako. Ang babaeng nasa harap ko ay hindi na ang babaeng may sariling pangarap, sariling boses, at sariling pagkakakilanlan. Ang babaeng nasa salamin ay isang produkto ng pagmamanipula, isang anino ng kung sino siya noon. At sa puntong iyon, may dumating na tanong sa isip ko. Sino nga ba ako nang wala siya? Siki, biglang bumukas ang pinto sa likod ko. Napalingon ako, umaasang siya yon, nababalik siya at magbabago ang isip niya. Pero hindi siya. Isang pamilyar na mukha ang sumilip, ang isa sa mga kaibigan kong iniwan ko para sa kanya. Hindi ko alam kung paano niya nalaman kung nasaan ako, pero ang presensya niya ay parang sinag ng liwanag sa madilim kong mundo. Akala ko kailangan mo ng kausap, sabi niya, at ang boses niya ay puno ng kabaitan, isang bagay na matagal ko nang hindi naririnig. Sa likod ng sakit, may kaunting init na bumalot sa puso ko. Tumayo ako, pinunasan ng mga luha ko, at huminga ng malalim. Hindi ko alam kung paano magsisimula ulit, pero isang bagay ang malinaw. Kailangan kong hanapin ang sarili ko. Dumating ako sa park na dati naming pinupuntahan. Ang mga dahon ng puno ay tila sumasayaw sa hangin, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bundok. Sa bawat hakbang ko, parang humihigpit ang pagkaladkad ng bigat sa dibdib ko. Ito ang lugar kung saan unang sinabi ni Leo na mahal niya ako. Ito rin ang lugar kung saan naramdaman kong para bang kaya kong baguhin ang lahat para lang magkasama kami. Sa bawat pagtingin ko sa paligid, bumabalik ang mga alaala. Dito kami tumatawa, magkahawak kamay, habang sinasabi niyang,
Ako raw ang babaeng gusto niyang makasama habang buhay. Pero bakit ganito? Bakit parang napakalayo na ng lahat ng iyon? Ako pa rin ba ang babaeng yon? O isang stranghera na lang sa sarili ko? Hindi ko maiwasang alalahanin ang mga sakripisyo ko para sa kanya. Ang kulay ng buhok ko, minahal ko noon ang itim na natural kong buhok. Pero sinabi niyang mas bagay sa akin ang kulay ginto. Ginawa ko. Ang mga damit ko, sinasabi niyang masyado raw akong konserbatibo. Nagsimula akong bumili ng mga damit na mas moderno, mas maikli, mas mapangahas. Wala akong reklamo. Ginusto ko ang mga pagbabagong iyon kasi akala ko mahal niya ako kapag nakita niyang kaya kong maging babaeng gusto niya. Nag-iba rin ang mga pangarap ko. Dati, gusto kong maging guro. Pero sabi niya, mas bagay raw sa akin ang corporate world. Mas glamoroso, mas may dating. Iniwan ko ang pangarap kong magturo at pumasok sa isang trabaho na hindi ko naman talaga mahal. Hindi ko siya masisisi kasi alam ko namang hinayaan kong mangyari iyon. Ako ang pumili. Ako ang nagdesisyon. Ako ang nagbago. Pero hindi ko inakalang kahit anong gawin ko, kahit anong baguhin ko, iiwan pa rin niya ako. Walang babala, walang paliwanag. Isang gabi, umuwi siya, malamig ang tingin, at sinabi niyang tapos na. Hindi na kita mahal, ang sabi niya. Ganun lang kasimple. Ang mga salitang yon, parang mga punyal na tumama sa puso ko. Hindi ko maintindihan. Ang daming tanong sa isip ko. Anong mali? Anong kulang? Ako ba ang problema? Pero wala siyang sagot. Wala siyang paliwanag. Umalis siya, iniwan ako. At ang lahat ng mga pagbabago ko para sa kanya ay naging wala lang. Habang nakaupo ako sa luma naming bangko sa park, naramdaman kong ang lugar na ito ay hindi na ang paraiso na dati naming pinagsaluhan. Isa na itong multo ng nakaraan, isang paalala ng lahat ng mga bagay na nawala. Sa harap ko, may batang babae na tumatakbo, hawak ang kamay ng kanyang ama. Ang saya nila, ang sigla nila, parang nakakakiliti sa paningin ko. Para bang ipinapaalala sa akin kung gaano ako kalungkot, kung gaano ako nag-iisa. Bumuntong hininga ako, pilit na nilalabanan ng luha. Kailangan kong tanggapin na wala na si Leo. Kailangan kong tanggapin na ang babaeng ito, ang babaeng nakaupo ngayon sa bangko, ang babaeng hindi ko na halos makilala, ay ako pa rin. Pero, paano nga ba? Paano ko babalik sa kung sino ako noon? Paano ko bubuin ang mga piraso ng sarili ko na nawala sa proseso ng pagmamahal sa kanya? Naputol ang pag-iisip ko nang may marinig akong boses sa likuran. Isang pamilyar na boses. Ella? Napalingon ako at sa harap ko si Leo. Tumigil ang mundo ko. Ang mga mata niya, ang ngiti niya, ang lahat ng bagay tungkol sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Gusto kong magalit. Gusto kong umiyak. Gusto kong tanungin siya kung bakit. Pero hindi ako makagalaw. Nakatitig lang ako sa kanya habang ang bawat segundo ay parang isang siglo. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya habang lumalapit. May kung anong kakaiba sa tono ng boses niya, sa ekspresyon niya. Hindi ko alam kung ano. Pero ramdam ko ang tensyon. Ramdam ko ang bigat ng mga salitang hindi niya sinasabi. Tumayo ako. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ano pa bang kailangan mong sabihin, Leo? Hindi ba tapos na tayo? Ngumiti siya. Pero hindi iyon ang nangiti na kilala ko. Iyon ang nangiti na puno ng pag-aalinlangan, ng pagsisisi. May kailangan kang malaman. Humigpit ang hawak ko sa strap ng bag ko. Ang daming tanong sa isip ko. Bakit ngayon? Bakit sa lahat ng oras? Dito pa? Ano iyon? Tanong ko. Habang pilit na pinipigilan ang panginginig ng boses ko, tumingin siya sa lupa, parang nag-aalangan. Hindi kita iniwan dahil sa'yo. Iniwan kita dahil may iba. Parang bumagsak ang mundo ko sa mga salitang yon. May iba. Hindi dahil sa akin. Hindi dahil sa mga pagbabagong ginawa ko. Hindi dahil sa kulang ako. May iba. Ang sakit, ang hapdi. Parang hindi ko kayang dalhin.
Pero bago pa ako makapagsalita, tumingin siya sa akin. May luha sa kanyang mga mata. At ang problema, hindi lang basta may iba, hindi ko rin siya pinili. Iniwan ko rin siya. Biglang nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Anong klaseng tao ang iiwan ng dalawang tao sa magkaibang panahon? Anong klaseng puso ang kayang gumawa ng ganitong klase ng sugat? Nakatingin lang ako sa kanya, hindi makapagsalita, habang ang utak ko ay puno ng mga tanong na hindi ko kayang sagutin. At sa gitna ng park na yon, sa ilalim ng papalubog na araw, naramdaman ko ang isang bagay. Hindi galit, hindi poot, kundi isang kakaibang uri ng pagkabigo. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa kanya. Dahil sa isang iglap, naisip ko, baka hindi lang ako ang nawalan. Baka mas malalim ang kawalan niya kaysa sa nawala sa akin. Nasa harap ako ng salamin, nakatitig sa isang mukha na halos hindi ko na makilala. Ang babae sa harap ko ay may perpektong kilay, makintab na balat, at buhok na hinubog ng oras at walang pagod na pag-aalaga. Sa tingin ng iba, siya ang halimbawa ng pagiging ideal, pero ako, ang tunay na ako, ay hindi ko na makita. Sa likod ng maskara ng ganda, ng mga pagbabago, may isang bahagi sa akin na matagal nang namatay. Para sa kanya, binago ko ang lahat. Ang damit ko, ang paraan ng pagsasalita ko, pati na ang mga gusto ko. Dati, masaya na ako sa mga simpleng bagay, mga lumang t-shirt, maong at sandalyas. Pero nang dumating siya sa buhay ko, lahat ng yon ay naging mali. Mas bagay sa'yo ang mas elegante, sabi niya minsan, habang pinipili ang damit na suot ko para sa isang dinner. Kailangan kong umayon. Kailangan kong maging perpekto sa mata niya. Dahil, paano ko siya mapapanatili kung hindi ko siya susundin? Ang mga kaibigan ko ay unti-unting nawala. Sila raw ang humahatak sa akin pababa, sabi niya. Hindi mo kailangan ng mga taong walang ambisyon. Bulong niya habang nakapatong ang kamay niya sa balikat ko. At naniwala ako. Dahil lahat ng sinasabi niya ay tila batas sa akin. Pero sa bawat oras na tinatalikuran ko ang mga taong mahalaga sa akin, isang bahagi ng puso ko ang nagkakabitak. Hindi ko yun pinansin. Ang mahalaga, nasa tabi ko siya. Hanggang sa dumating ang araw na tila bumalikwas ang mundo. Pagod na pagod akong umuwi mula sa trabaho. Dala ang regalo para sa kanya. Isang bagay na sigurado akong magugustuhan niya. Pero nang buksan ko ang pinto ng apartment namin, hindi siya ang bumungad sa akin. Ang una kong napansin ay ang mga sapatos. Mga sapatos na hindi akin, hindi niya. Mga sapatos ng ibang tao. Sinundan ko ang tunog ng mga tawa. Malalakas, masaya, pero hindi pamilyar. Ang tunog ay nagmumula sa kwarto namin. Hindi ko alam kung paano ko nagawang buksan ang pinto. Ang mga kamay ko ay nanginginig, ang mga paa ko ay mabigat, parang may mga tanikala. At doon ko siya nakita. Nakahiga siya sa kama, nakangiti, habang yakap ang isang babae. Isang babae na hindi ako. Ang mga mata ko ay nanlambot, pero ang puso ko ay parang sinaksak ng daan-daang kutsilyo. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, kung ano ang gagawin. Parang natigil ang oras, pero siya ay tumingin sa akin ng walang kahit anong pagsisisi sa mukha. Hindi na kita mahal, sabi niya, malamig at diretso. Walang drama, walang paliwanag. Ang mga salitang iyon ay bumagsak sa akin na parang bomba. Akala ko, ang mga ginawa ko, ang mga sakripisyo ko, ang pagbabagong ginawa ko para sa kanya. Akala ko lahat ng yon ay sapat. Pero sa isang iglap, lahat ng yon ay nawala. Parang usok na nilipad ng hangin. Tumalikod siya sa akin. Parang wala akong halaga. Hindi ko alam kung paano ako nakalabas ng kwarto. Ang buong katawan ko ay parang lumulutang. Ang mundo ay biglang naging tahimik, parang ako na lang ang natira. Ang regalo na hawak ko ay bumagsak sa sahig, pero hindi ko na yon pinansin. Ang tanging naririnig ko
ay ang tunog ng puso kong unti-unting nababasag. Doon, sa hallway ng apartment, napaupo ako. Hindi ko mapigilan ang mga luhang bumagsak. Pinipilit kong intindihin. Ano ang mali sa akin? Ano ang kulang? Bakit? Sa kabila ng lahat ng pagbabagong ginawa ko, iniwan niya pa rin ako? Ang mas masakit ay hindi niya man lang ako pinag-isipan. Parang ako ay isang bagay na itinapon kapag hindi na kailangan. Ngunit habang nakaupo ako roon, may isang bagay akong napansin. Ang sarili kong refleksyon sa bintana sa tapat. Ang babaeng yon, ako, ay mukhang ibang tao na. Sa mga mata niya, may galit, may sakit, pero higit sa lahat, may kawalan. Parang lahat ng kulay ng buhay niya ay nawala. At doon ko naisip, ano ang nagawa ko sa sarili ko? Para sa kanya, binago ko ang lahat, pero sa huli, hindi naman yun naging sapat. Paano ko hinayaang mawala ang tunay na ako? Tumayo ako mula sa hallway, pinunasan ng mga luha, at bumalik sa kwarto. Naroon pa rin siya, pero ngayon ay natutulog na, yakap ang babae. Ang tanawin ay parang sunog sa mata ko, pero hindi ako umalis. Sa halip, lumapit ako sa drawer, binuksan yon, at kinuha ang bagay na matagal ko nang hindi hinahawakan. Ang lumang litrato ko. Ako, noong ako pa talaga ako. Walang makeup, walang magarang damit, walang pagpapanggap. Isang ngiti na puno ng totoong saya. Ang litrato ay hawak ko habang lumalabas ako sa apartment. Ang bawat hakbang ay mabigat, pero may kakaibang pakiramdam na bumubuo sa loob ko. Isang galit na hindi ko pa nararanasan. Isang apoy na nagsasabing oras na para bawiin ang sarili ko. Pagdating ko sa kalsada, hinigpitan ko ang hawak sa litrato. Sa unang pagkakataon, hindi ko naramdaman ang takot. Pero sa likod ng lahat ng galit at sakit, may isang tanong na bumabalik sa isip ko. Kung kaya niyang gawin ito sa akin, paano ko haharapin ang mga susunod na araw? At paano ko sisimulan ang pagbuo ng isang taong matagal nang nawala? Habang tumatakbo ang mga kotseng dumadaan, narinig ko ang tunog ng telepono ko. Isang bagong mensahe. Binuksan ko iyon, at ang nabasa ko ay halos hindi ko maipaliwanag. Hindi mula sa kanya, ngunit mula sa isang taong matagal ko nang iniwasan. Isang kaibigan. Nandito pa rin kami para sa'yo, nakasulat. Ngunit ang pangalan sa dulo ng mensahe ang nagpatibok muli sa puso ko. Nasa harap ako ng salamin. Tinutukso ng mga mata kong puno ng tanong. Ang babaeng nakikita ko roon, isang estranghero. Hindi ko nakilala kung sino siya. Ang makapal na makeup, ang pulang labi, ang buhok na tinina sa kulay na gusto niya, hindi sa akin. Lahat ng ito, ginawa ko para sa kanya. Para maramdaman niyang ako ang babaeng gusto niyang makasama. Pero ano nga ba ang halaga ng lahat ng ito kung wala na siya? Tumayo ako, pilit na iniayos ang suot kong damit. Ang estilo nito, masikip at moderno, hinihingi ng panlasa niya. Hindi ko na maalala kung kailan ko huling sinuot ang lumang t-shirt na paborito ko. Hindi na mahalaga ang mga bagay na mahal ko. Ang mahalaga lamang ay kung ano ang gusto niya. Pero ngayon, wala na akong kumakapit na dahilan para ipagpatuloy ang pagbabagong ito. Kahit anong gawin ko, iniwan pa rin niya ako. Ikaw ang problema, sabi niya noon habang nakatayo sa harap ko. Sa mga mata niyang malamlam, naramdaman ko ang bigat ng mga salitang yon. Hindi mo naiintindihan kung ano ang kailangan ko. Hindi ko naiintindihan? Paano hindi ko maiintindihan? Ginawa ko ang lahat para sa kanya. Pinalitan ko ang sarili ko, ang mga pangarap ko, pati na ang mga kaibigan ko. Laging siya ang una kong iniisip, kung ano ang gusto niya, kung ano ang makakapagpasaya sa kanya. Pero sa huli, hindi pa rin yun sapat. Lumabas ako ng apartment na halos wala sa sarili. Sumiksik sa akin ang malamig na hangin, pero parang wala akong nararamdaman. Ang mga tao sa paligid ay abala, tuloy-tuloy ang agos ng buhay nila. Samantalang ako, parang natigil. Ang pakiramdam ko, iniwan ako sa isang lugar na walang liwanag, walang direksyon. Ano ba talaga ang mali sa akin?
Bakit hindi naging sapat ang lahat ng sakripisyo ko? Naglakad ako ng walang tiyak na pupuntahan. Ang mga hakbang ko, mabigat, parang binabalot ng kadena. Hanggang sa narating ko ang isang maliit na tindahan ng kape. Dati, dito kami madalas magpunta. Paborito niya ang caramel macchiato, kaya yun din ang lagi kong ino-order kahit hindi ko naman talaga gusto. Ngayon, umupo ako sa parehong sulok kung saan kami laging nag-uusap. Kakaibang tahimik ang lugar, parang binabalot ng mga alaala. Dumating ang waiter, nagtanong kung ano ang gusto ko. Isang black coffee, sagot ko. Sa unang pagkakataon, pinili ko ang gusto ko. Hindi niya kailangang magustuhan ito. Hindi na siya ang iniisip ko. Ngunit kahit pa ganun, hindi maitatangging nasa paligid pa rin niya ang bawat galaw ko, ang bawat desisyon ko. Ang sakit, parang kulay ng kape, pait na hindi matanggal-tanggal. Habang hinihintay ang order ko, napansin ko ang isang grupo ng mga tao sa kabilang mesa. Isa sa kanila ang tumawa, malakas at masaya. Sa isang iglap, bumalik sa akin ang alaala ng mga kaibigan kong iniwan ko. Sila ang mga taong laging nandyan para sa akin, pero itinulak ko sila palayo. Hindi sila bagay sa'yo, sabi niya noon, at naniwala ako. Tinanggap ko ang ideya na ang mga taong minahal ko ay hindi dapat bahagi ng buhay ko dahil hindi sila bahagi ng gusto niyang mundo. Pumikit ako, pilit na nilulunod ang mga alaala, pero hindi ko mapigilan ang pagbaha ng emosyon. Ang sakit ng pag-iwan niya, hindi lang dahil sa pagkawala niya, kundi dahil na rin sa pagkakawala ko sa sarili ko. Sino ba ako bago siya dumating? Ano ang mga pangarap ko? Ano ang mga bagay na nagpapasaya sa akin? Wala akong sagot. Parang isang libro na naubusan ng pahina. Walang kwento, walang direksyon. Biglang tumunog ang cellphone ko. Tumigil ang mundo sa paligid. Kinuha ko ito mula sa bulsa ng coat ko at nakita ang pangalan niya sa screen. Ang pangalan niyang ayaw ko pang burahin. Kahit paulit-ulit kong sinasabing wala na siya sa akin. Tumawag siya. Bakit? Anong dahilan? Ang daming tanong ang bumaha sa isip ko. Dinampot ko ang cellphone, nanginginig ang kamay ko. Pinindot ko ang sagot at narinig ang pamilyar niyang tinig. Kumusta ka? Tanong niya. Kaswal, na parang walang nangyari. Parang hindi niya ako iniwan sa gitna ng kawalan. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Ang daming damdamin ang gustong sumabog. Galit, lungkot, pagkabigo. Pero sa halip, sinabi ko ang pinakasimple. Bakit ka tumawag? Tumahimik siya. Ang katahimikan, parang isang matulis na kutsilyo. Hanggang sa marinig ko ang sagot niya. May kailangan akong sabihin sa'yo. Akmang magsasalita ako, pero natigil ako nang biglaan niyang ibigay ang mga salitang hindi ko inaasahan. Hindi ikaw ang dahilan kung bakit kita iniwan. Ako. Parang bumagsak ang mundo sa paanan ko. Ano ang ibig sabihin niya? Bakit ngayon lang niya ito sinabi? Ano ang tinatago niya? Ngunit bago ko pa siya mapigilang magsalita, narinig ko ang susunod niyang mga salita. May isang bagay akong hindi sinabi sa'yo. Hindi mo kasalanan, pero kailangang malaman mo. Ang hangin sa paligid, biglang bumigat. Ang puso ko, bumilis ang tibok. Parang nasa gilid ako ng bangin, naghihintay na mahulog. Ano? Tanong ko, halos wala sa sarili. Narinig ko ang huling salitang binitawan niya, ang salitang nagbago sa lahat. Hindi kita iniwan para sa ibang babae. Iniwan kita dahil hindi ko kayang ipagpatuloy ang pagkukunwari ko. Mahal kita, pero mahal ko rin ang isa pang tao at hindi siya babae.